94W, bagamat insignificant pa rin, pero patuloy na nagbubuo ng cluster at kumikilos sa pakanluran. Inaasahang this coming weekdays mapasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Northeast monsoon manatiling mailap pa rin, nasa extreme Northern Luzon pa rin, sa bahagyang Taiwan. Kaya ang dulot ng sea line ay nasa bandang extreme Northern Luzon na halos magpapaulan o pumapagitan sa may Batanes Group of Islands. Kaya nalalabi ng bansa, bukod sa magiging katamtaman, magkakaroon ng mga ilang kalagat na pag-ulan, especially sa ilang bahagi ng Visayas, Eastern Mindanao at Palawan. Pero nalalabi ng Luzon, magkakaroon pa rin ng mga pag-ulan, especially sa extreme Northern Luzon, epekto pa rin ng pumapagitan na sea line. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, November 5, 2023. Ang oras nating voice prompt ngayong umaga ay alas 9:33 na ng umaga. Nakakaranas kayo ng mga pag-ulan sa extreme Northern Luzon, especially sa bandang Batanes Group of Islands at ang bahagi ng Cagayan of course o ilang areas dyan sa may bandang Santa Ana, Cagayan at ilang bahagi ng Apari at Ilocos Norte. Epekto pa rin yan ng medyo edge ng shear line na masyadong mataas dahil po sa hindi masyado bumababa ng gaano ang ating amihan dito sa bahagi ng Luzon area. So, mas namamayagpag ang Easterlies na medyo iiral din sa may silangang bahagi ng bansa na magdudulot na naman ng mga ilang kaulapan at mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi, lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Makikita sa ating Doppler satellite imagery o microwave imagery, makikita ang mga kaulapan na ito na namumuo palagi diyan sa may silangang bahagi ng Luzon, especially sa may bandang Aurora area, Kasiguran at ilang bahagi ng Quezon Province, damay ng Polillo Island at ilang parte ng Bicol Region, lalo na diyan sa may Camarines Norte. Asahan pa rin na magiging maulap at asahan na mga kalat-kalat pa rin na mga pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog. Especially sa nabanggit ko kanina sa extreme Northern Luzon dyan sa may bandang Batanes Group of Islands at sa may bandang Santa Ana, Cagayan. Sa ating current conditions, overcast pa rin, gloomy, hazy at few clouds daw ang umiiral dito sa amin sa Caloocan City. Pero kung titingnan natin sa ating live CCTV snapshots, halos mostly cloudy po ang umiiral dito. Pero may mga pagsikat ng araw na umiiral pa rin dito o nakakasulpot natin din sikat ng araw. Ibig sabihin, partly to mostly cloudy umiiral, hindi lamang few clouds ang indicate ng aking current conditions, pero medyo may hazy tayo kaya nagkakaroon ng mga ilang maulap na himpapawarin na halos mababa ang visibility. Sa ating lowest temperature na itala ng aking weather station kaninang 5:31 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.8 degrees Celsius. Kapon nakapagtala naman kami ng pinakamataas o maalinsangang temperatura, umabot ng 33.5 degrees Celsius. Kapon ito ng tanghaling tapat 12:25 PM. So ibig sabihin lamang nito, bahagyang mataas din ang aming heat index sa Caloocan City, umabot ng 45.1 degrees Celsius. Hopefully may update si Pag-asa para kung titingnan natin sa heat index nationwide sa mga iba't ibang weather stations si Pag-asa sa Pilipinas. So far, walang update si Pag-asa since ang huling record nila ay November 3, 2023. So balik agad tayo, wala tayong may kokomento, pero ang masasabi ko lamang ay bahagyang mataas po ang heat index sa amin sa Caloocan na nasa 45.1 degrees Celsius. Maituturing na maalinsangang panahon despite na medyo comfortable ang pakiramdam kahapon. Dahil hindi naman sumobrang mababa o drier ang ating humidity. So maaaring palapit lamang ito ng pagiging humid. Pero awa naman ng Diyos ay hindi naman umabot sa ganon. Sa ating PH extremes in past 24 hours, well, as usual, ang Zamboanga Peninsula pa rin ang nangunguna sa may pinakamalinsangang temperatura na umabot ng 34.7 degrees Celsius. Sa Baguio City naman ay balik sa stationary na lowest temperature of 17.8 degrees Celsius.
Wag namang nagtatanong na naman kung hindi na ibanggit ang Benguet. Automatic na po yan. Napakababa na po yan. So, hindi natin pwedeng ikumpara o i-match up sa mga regular na temperature sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil sobrang taas na po ng altitude niyan, hindi yan considerable na i-compare sa mga average temperature or below, lalo na sa mabababa ang altitude. Yung mga ganyang matataas kasi na temperatura like Benguet, sa may Atok Benguet o Trinidad, ay may i-compare lamang yan sa mga lugar na kung saan matataas din ang altitude na ka-level niya. Let's say, ang Baguio City, pwede itabi sa kanya. Pero sa iba't ibang bahagi ng bansa, hindi po pwede, hindi po applicable yun dahil masyadong irrelevant kung ipagko-compare ang temperatura ng Benguet sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang Baguio City pasok pa dahil kapag dry season kasi ang Baguio, nakakapag-record ng umaabot pa rin ng mahigit sa 30 to 32 degrees Celsius na pinakamainit na sa Baguio City. Kaya ang Benguet, hindi naman umaabot sa ganun. Palagi talagang mababa yan o below temperature lagi, na which is ka-level lamang yan yung mga winter countries, ganyan. Mga Northern Hemisphere ang pwede ikumpara dyan. So, ang labanan sa mga level ng gagaya ng Benguet ay mga lowest temperature na mababa sa 25 degrees Celsius pababa lamang. Pero the rest of the country, na which is may mabababang altitude, ay hindi irrelevant o very irrelevant para ipagtabi ang Benguet. So, malinaw yan mga folks ha. So, ang Baguio City, ang considerable na pwedeng ikumpara natin sa iba't ibang bahagi ng lugar sa bansa, na which is ang pinaka-lowest temperature natin sa Pilipinas. Siyempre, considerable na ang Benguet. Automatic na yun. So, irrelevant na siya para i-compare pa. Pero sa Baguio City, at least yung pinakabasehan natin na average lowest temperature ay sapat pa o pwede pang maging basehan. Sa ating pag-total na inulan naman, ang Surigao naman, City ay inulan ng 38 mm ang total rainfall sa kanila since past 24 hours. Pero sa amin sa Caloocan kahapon ay inulan kami ng 7.8 mm na bigla ang ulan. So expected ngayong araw ay mararanasan muli natin yan mga folks. Dahil nga po umiiral ang ating easter list. Medyo malayo ang ating amihan. So yung lamig dito ay bahagya lamang at manipis lamang. So sa loob ng 7 araw, nakaka 48 mm na kami. Well, medyo maganda yan dahil wala pang isang linggo so far ay mataas na kagad ang total rainfall dito sa amin sa Caloocan. Sa ating space weather status, may active geomagnetic field po tayo ha. So kung titingnan natin yung wind velocity, una sa ating KP Index breakdown monitoring ay at least hanggang G1 geomagnetic storm ay expect natin nitong hanggang hapon at bukas ang madaling araw. Mukhang mayroon tayong another G1 na asahan. Dahil kung titingnan natin sa mas madali ang monitoring, ay may pinapakita na may susunod na another geomagnetic field na dadating. Dahil meron tayong solar wind na paparating na naman. Ayun o, tatama. So, probably mga anong araw ngayon? November 5. So, mga bukas po ng madaling araw. Ayun o. May tatamaan sa atin bukas hanggang bandang 7. Then, kakalma ito ng saglit. Then, tataas na naman mula November 8 onwards hanggang November 9. So, mukhang sunod-sunod na makakaranas tayo ng solar wind ha. So, effectively, natataas ang ating geomagnetic field hanggang bukas po yan. Ayan o. So, ngayon, bahagya lamang na tumataas ngayong araw. Bahagya lamang mataas. So, nasa G1. Pero bukas, expected, mas tataas ito. Dahil yung solar wind, makikita naman ninyo sa monitoring ng NOAA. Ayan o. Sa pinaka-plasma density, bigla itong tataas kinabukasan, mga November 6, 2023. So, expected, magkakaroon tayo ng radio interruptions hanggang bukas po yan, mga folks. Dahil so far, wala namang mataas na auroral activity unless mag-peak ito bukas. So, hanggang katamtaman pa lamang, mababa pa lamang ang ating solar wind, pero active na ang geomagnetic field natin. Ang auroral latitude nasa 66.5,
So, ang areas of concern ay nasa may Mid-Pacific uli. So, expectively, aabot na naman yan sa Southeast Asia na madadamay na naman ang Pilipinas. Probably hanggang bukas po yan expected. So, be ready po mga folks. Kapag yan ay mag-peak na naman ang ating solar flare o kung di man ang solar flare, yung ating geomagnetic activity. Sa ngayon, medyo kaya-kaya pa pero anytime ngayong umaga o mamayang gabi hanggang bukas ay effectively o expected na biglang tataas yan hanggang G1 o KP5 index. Sa ating volcanic thermal alert status, dalawa po ang ating nasa moderate ha. Bukod kay Taal Volcano, maging kay Mayon Volcano. Which is na-report ko na yan nung isang araw na nagkakaroon ng magmatic intrusion o tumataas ang temperatura sa pinaka-crater ni Taal Volcano. At kung sisilipin natin, nagkakaroon na naman siya ng magmatic intrusion sa pinakabunganga niya. Although sa Fire Detection Centroid o FDIC ay medyo nominal pa rin ang pinapakita. Pero sa confidence ng Morris Fire ay napakataas at 89%. So sa mga kabatang natin ay obserbahan po natin ang lagay ni Taal ngayon dahil medyo may magmatic intrusion ngayon siya since ngayong araw. Kung sisilipin natin kung ilang variable radiated power itong si Taal Volcano, so far ay nasa moderate at 20 megawatts pa lang naman ito. Pero nakikita sa kanyang infrared satellite imagery ang pagtaas ng temperatura sa pinakabunganga ni Taal Volcano. So sa mga kabatang natin, silip-silipin natin kung magkakaroon ng abnormal behavior si Taal or maaring normal lamang. Hopefully ay maglalabas lamang ito ng kanyang SO2 emission. Samantalang si Mayon, ang kanyang variable radiated power, halos kapantay lang naman ni Taal na nasa 24 megawatts. Pero kung yung kanyang thermal monitoring o yung thermal visual, ayan, so mukhang moderate lang din talaga ang ipinapakita. May bahagyang pagdaos-dos sa pinaka-summit niya. Ayan, oh. So, expected ang mga pyroclastic materials pa rin o dahan-dahang pagdaos-dos ng magma mula sa pinakabunganga nito. So, sa mga kababayan natin sa may bandang Legazpi ay patuloy pa rin na obserbahan ang lagay ni Mayon Volcano. Although good news pa rin yan dahil at least ay tuloy-tuloy lamang na nababawasan ang pressure sa pinaka-magma chamber niya. Pero wag nating aalisin ang tingin sa kanilang dalawa dahil nanatiling unrest ang dalawang ito. Especially kay Mayon Volcano na nanatiling nasa alert level 3 ang status ni Mayon Volcano. Samantala sa ating humidity, katamtaman muli at 75%. Bumaba ito ng 2% since last hour. Napakataas po ng ating atmospheric pressure ngayon sa Luzon na umabot ng 1,012 hectopascals ngayon. Makikita natin dito at steady ito since last hour. So mataas po ang atmospheric pressure o high pressure area natin dito sa Luzon. Kaya medyo expected ang medyo malamig pa rin na simoy ng temperatura natin despite na malayo-layo itong amihan. Pero dahil sa may bandang kaluran kasi mas malamig ang temperatura dahil ang bandang kaluran ng bansa ay dumadaloy pa rin ang ilang parte ng amihan. Kaya medyo malamig dito especially sa Metro Manila o ilang parteng kalurang parte ng Luzon area. Sa ating high tide low tide status, may isang oras tayo mahigit o halos 2 oras na may inaasahang low tide. So layo-layo muli sa ating malilit na sa mga mangingisda rather na bawal munang makapagmangingisda kayo sa may pampang na Manila Bay. Expected, mamababaw ang level ng karagatan dyan. So medyo layo-layo muna kayo. Wala tayong komento sa ating air quality. So diretso agad tayo sa ating almanac ay sumikat ang haring araw kaninang 5:53 AM at inasa itong lulubog mamayang 5:26 PM. Ang ating last quarter, almost, dahil nasa 53% illuminated na po ito, mga ilang oras pa, mga around 5 hours, kung di ako nagkakamali. 4 hours na lamang para totally maging 50% illuminated na last quarter ng sinag ng buwan ay sisikat mamayang gabi, 11:54 PM na po. So halos hating gabi na. Hindi na natin masyado masisilayan yan unless gising pa rin kayo ng madaling araw. Ay nasa lulubog naman ito kinabukasan na ng tanghali, 12:19 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas na po yan. O paghandaan na po mga estudyante. Kung may mga assignment kayo, gawin na po ninyo dahil bukas may pasok na po kayo mga folks. Sa ating local weather outlook ngayong araw ay magiging maulap po ang maghapon natin at asahan ng mga localized thunderstorms na kagaya rin kahapon na biglang susulpot ang mga pag-ulan dito sa Metro Manila.
100% ang tsansa ng pag-ulan ngayong araw at bukas magiging partly cloudy din. Bukas ng Lunes na po yan. Pero sabi ay mababa ang tsansa ng pag-ulan at 10 to 14% chance of rain. Bukas po yan ha. Well, hopefully, mangyari yan at hindi yan magbago dahil every 6 hours, nagbabago ang ating mga weather forecast system. Sa ating highest and lowest temperature in 2 days, nasa around 32 degrees Celsius ang highest temperature and lowest temperature expected ay nasa 25 to 27 degrees Celsius. Well, sisilipin naman natin uli ang status ng ating water dam reserves. Wala naman tayong komento sa Angat Dam, Ipo hanggang Lamesa Dam. Sapat po ang level ng tubig dyan, maging dyan sa bandang Abbuklao at Binga Dam. Kaya lang mula San Roque, Pantabangan, Magat Dam at bandang Magat Dam kasi ang Kaliraya ay backup lamang yan. Yung Magat Dam, Pantabangan, San Roque mukhang bad news pa rin. Mababa pa rin ang level ng tubig sa kanyang normal water deviation. So medyo tipid-tipid po tayo sa nasasakop kung saan nagdi-distribute ng water reserves o nagsusupply ng tubig mula San Roque Dam, Pantabangan at Magat Dam. Medyo mas mababa po sa inaasahang deviation ng water level. Ayan po. So kung titingnan natin yung nababawasan nito ay 11 meters po ang malaking nabawasan nito. Sa Pantabangan Dam naman ay 20 meters mahigit at Magat Dam ay mahigit 5 meters ang nabawasan sa kanya. So, mas mababa siya sa pinaka-normal level ng water reserves ng tatlong ito. So, sa mga kababayan natin na nasusupplyan ng tatlong dam na ito, medyo tipid-tipid po sa paggamit ng tubig dahil medyo malakas-lakas po kayong gumamit ng tubig, lalo na sa San Roque, na halos 0.20 meters po ang nababawasan kada 24 oras. So, sa loob ng 24 oras, 0.20 meters po ang nababawasan. Sa Pantabangan naman, although mababa naman, so medyo good news ito, 0.05 meters lamang sa loob ng 24 hours, nababawasan ito. Pero hindi ito maganda dahil mababa nga po ang level ng Pantabangan Dam, tipid-tipid pa rin mga puksa. At sa Magat Dam, medyo mataas din po at 0.16 meters po ang nababawas sa kanya sa loob na 24 oras. Mababa ito sa normal water deviation level na 193 meters po. Ngayon ay nasa 187.40 meters na lamang ito. So napakababa sa normal level. Medyo take note yan mga folks ha. Tipid-tipid po tayo ng tubig dyan. Expected na maalinsangan ang lugar dyan sa inyo kung bakit napapansin kong mas mataas ang nakukonsumo ng tubig sa inyo, lalo na sa may San Roque Dam mga folks. Tipid-tipid ng konti sa tubig mga folks. Pero sa bandang Luzon naman, nasasakop nga po kasama ang Angat Dam, Ipo, Lamesa at Ambuklao. Wala tayong magiging komento dyan dahil sapat naman o halos very close sa normal high level o normal high level ang sapat ng tubig dyan sa nabanggit ko mula Angat Dam hanggang Ambuklao Dam. So wala tayong magiging komento dyan. Sapat pa rin ang level ng tubig. Nababawasan lamang halos 0.17 lamang sa Ambuklao. Mas maliit sa Lamesa, 0.01 lamang. 0.04 naman sa may Ipo Dam at 0.11 sa may bandang Angat Dam. Katamtaman lamang ang malakas na gamit. Kasi dito ay sumusupply nito typically ang Metro Manila eh. Pero makikonsider matipid dyan dahil 0.11 meters lamang ang nakukonsumo sa loob ng 24 oras. So halos 1.37 meters lamang ang nababawas o low deviation yan na nababawas sa kanya. So wala tayong may comment dyan mga folks. Okay, silipin naman natin ang total daily rainfall and vegetation and drought sa Pilipinas. Makikita halos medyo above average rainfall ang bandang Bicol region area. Medyo good news siya. Pero the rest, below normal pa rin ang nanatili na water level na inulan. Lalo na sa bahagi ng Luzon area, mababa. Pero din sa may bandang Eastern Mindanao, bahagyang tumaas po dahil nitong nakaraang araw ay inulan nga po. Epekto ng cluster cloud na nagpaulan ng husto sa may silangan ng Mindanao area, especially ng bandang Agusan del Sur at Surigao del Sur area. So makikita natin medyo above average rainfall po base sa ating monthly rainfall stock monitoring natin at bandang Bicol region. The rest, well, below normal pa rin po ang total rainfall mga folks. So hindi pa rin maganda yan mga folks. Pero kung titingnan natin sa daily rainfall, ang huling record nito ay November 3, 2023, ayan nga po, nangunguna po ang Eastern Mindanao sa todong inulan na umaabot ng mahigit 80 mm ang total na ibinuhos ng pag-ulan dyan.
hanggang 70 to 60 millimeters ang total rainfall. So medyo good news yan. Sa bahagi naman ng Luzon, dito sa may Kasiguran Aurora. Pero sa ito ng bandang Isabela na inulan na at least mga around 40 to 50 millimeters. Pero consider pa rin na below normal rainfall pa rin ang maituturing natin dyan. Sa ating drought intensity, ang parting Sulu ay nasa moderate na po ang pagtaas ng dry spell at drought index intensity according dito. Pero the rest naman ng bansa ay hindi pa masyado ramdam pero yung ating dry spell at drought index nanatiling mataas sa parte ng Visayas region, Tamay ang Bohol, dyan sa may bandang Negros region, Masbate, Leyte at eastern ng bandang Samar area. Sa may Mindanao, ang bandang General Santos City pa rin ang sakop na mas mataas ang classification of drought index na mas mataas na nasa around moderate na po ang pinaka-drought index sa kanila. Well, kung titingnan natin sa drought early warning, mataas nga po ang probinsya mula dyan sa Zamboanga Peninsula, dyan sa may General Santos City at ilang parte ng Davao region pa rin mga folks hanggang dyan sa may bandang Surigao del Norte. Bahagya pa rin daw mataas dyan. Ayun, naka-red Yung red spot na yan ay nakataas pa rin yung drought warning na posibleng tumaas yan anytime. So, be watchful na lamang mga folks dahil mas tumaas po ang El Nino natin Nasa 1.66 degrees Celsius na po ang temperatura sa dagat ng Eastern Pacific. So, imagine na lamang sa may bandang Western Pacific natin, sa may bandang dagat Pasipiko. Expected, mas mainit ang temperatura dyan. So, expected na mas kukunti lalo ang ini-expect nating mga pag-ulan hanggang sa mga susunod na buwan. So, nitong huling 2 buwan, mga December to January, probably ay magiging mababa ang level ng pag-ulan. Well, titingnan natin dahil mas madalas mo uulanin ang bandang silangan ng bansa niyan pagdating ng December to January. Typically, mga class 2 ng bansa natin o bandang silangan ng bansa ang mas madalas na uulanin ngayon dyan pag mga bandang December to January and February 2024 na po next year. Diyan natin malalaman kung kukunti lang ba magiging pag-ulan sa silangang bahagi ng bansa nitong huling buwan ng taon hanggang sa unang buwan to February ng 2024 mga folks. So take note yan mga folks Pero kung pagbabatsihan naman natin ang nationwide daily rainfall averages mula kay Pag-asa, makikita natin ay the rest ng bansa ay halos way below normal o napakababa ng actual rainfall o naging pagbuhos ng ulan sa halos 90% ng buong bansa. Kaya na aking nasabi kanina sa drought index and rain classification, magbahagyang above average sa ibang ng Bicol region sa may Camarines Norte area o ilang parte ng Bicol region. Bahagyang mataas po talaga yan. Pero dito ay nakataas ng parte ang bandang extreme northern Luzon kasama na ang Batanes Group of Islands at ilang parte ng Apari at Cagayan region. Pero kapiraso lamang yan sa may probinsya na yan. At hindi pa rin sapat yan dahil mga naglalaro lamang sa 51 to 100 meters ang water level na ibinuhos. Dahil kung titingnan natin sa aking drought index, kung babalikan natin, ay nanatiling katamtaman din ang ipinapakita. Ayan Last katamtaman din. Kapareho na ipinapakita ni Pag-asa. Yan kasama na ang bahagi ng Tugigaraw at ilang parte ng Cagayan Valley ay nakataas din. So, halos tugma naman sa ipinapakita ni Pag-asa at ang ilang parte ng Bicol region na mataas. Hindi pa nila na-indicate ang bandeng Eastern Mindanao dahil nitong November 5 pa lang, November 3. Nitong November 3 pa lang naman kasi bumuhos ng husto ang parte ng Eastern Mindanao area. So, sa matagalang araw ay mas nangunguna ang parte nito ng Cagayan Valley area sa may bandang Santa Ana at ilang parte ng Bicol region mga po. So, may halos tugma naman sa ating ginagamit na almost near real-time na monitoring na vegetation, rain, and drought index sa bansa. Well, diretso agad tayo sa ating lagi ng panahon gamit ang ating lively real-time satellite imagery. Makikita ang extreme northern Luzon, lalo na sa may bandang Batanes Group of Island, at ilang bahagi ng Cagayan Valley ay mostly off coastal naman itong malapit, lalo na ang Santa Ana, Cagayan, nakakaranas kayo ngayon ng heavy rain potential dyan sa area na yan. So, ingat po sa mga potentially na pagbaha at biglang pag-alon dahil umuusbong pa rin ang medyo maalon dyan dahil sa yung ating sea line
namamagitan dyan sa area na yan. Bandang portion na ganyan. Ayan. Yan yung portion ng ating sea line. So, masyado mataas. Yan. Medyo mataas masyado yung portion. So, yung ating northeast monsoon, yung ating amihan, sumasalubong dyan sa easterlies. Yan. Yung daloy naman ng easterlies natin ay namamayagpag sa silangang bahagi ng bansa. Yung warm air na yan, na sumasalubong na yan. Kaya yung ibang parte na to ay sumasalpok sa lamig ng temperatura ng ating northeast monsoon. So, nagdudulot ng sea line sa pagitan na yan. At dahil mataas po ang buo ng sea line, ay expected na magiging maulan po ang parte na yan ng extreme northern Luzon, lalo na sa nabanggit ko sa may bandang Santa Ana, Cagayan. Ingat po sa mga potensyal na pagbaha at wag naman sana magkaroon ng mga pagguho ng lupa. Pero eventually, matitigas naman yata yung mga kabundukan dyan sa babandang extreme northern Luzon. So, mukhang malabo naman magkakaroon kagad ng landslide. Pero wag pa rin tayong pakampante dahil ang katubigan kasi pagkatuloy-tuloy ng mga pag-ulan, may tendency palalambutin yan ang kalupaan sa mga kabundukan natin. So, ingat na lamang at magiging alisto pa rin tayo mga folks sakali, lalo na't magkakaroon ng mga ilang heavy rain showers ang extreme northern Luzon, kabilang na ang isla ng ating Batanes Group of Islands. Pero mula dyan sa may bahagi ng Ilocos Norte, sa may kanlurang hilaga ng Luzon, pababa na po yan ng La Union hanggang Zambales, magiging katamtaman at medyo may sikat ng araw at alinsangan ng iiral sa atin. Dahil wala tayong masyado nakikitaan na kaulapan dyan. Pero kung sisilipin natin ang water vapor using infrared ERM, mataas pa rin ng katamtaman ang water vapor moisture dyan sa bahagi ng kanlurang hilaga ng Luzon. So expected pa rin mga isolated rain showers na may mga ilang pagkulog at pagkidlat, lalo na mamayang hapon mga folks. Despite na kakaunti lamang ang kaulapan dyan, pababa ng Zambales, kabilang na ang Dagupan sa may bandang Pangasinan. At may mga ilang party cloudy ang umira sa may bandang Zambales at Olongapo at ilang parte ng Bataan mga folks. So, despite na katamtaman lamang mga kaulapan, ay expected pa rin mga isolated rain showers, kabilang na ang Central Zone, Bulacan, Angeles, Pampanga, pababa ng Metro Manila. Ilang bahagi ng Calabarzon sa Batangas, Laguna area. Magiging partly cloudy at minsang mostly cloudy ang medyo iiral dahil kung sisilipin natin sa VIR, ay may mga series pa rin ng water vapor o accumulated na mga kaulapan mula dito sa silangang bahagi ng Luzon, lalo na sa Quezon Province. So, expected na mula Kasiguran, Aurora, nilang bahagi ng Quezon Province hanggang dyan sa may bandang Camarines Norte, magkakaroon ng cloud accumulation. So, expected ang mga isolated rain showers din anytime. So, asahan ang mga pagkulog at pagkilat bigla, pero expected hindi rin ito magtatagal ng mahigit isang oras, mga folks. So, mula dyan sa bahagi ng Camarines Norte, tilang bahagi ng Bicol Region, magiging maalinsangan din ang lagay ng panahon, katamtaman, at medyo humid tayo dyan sa area ng Bicol Region, mga folks. Pero expected din ng mga ilang isolated rain showers na may ilang pagkulog at pagkilat. Maliban lamang sa ilang bahagi ng Mimaropa na magiging party to mostly cloudy po ang iiral. At mula dyan sa bahagi ng Mindoro o Occidental Mindoro all the way hanggang Brooks Point sa Palawan. Kabilang na ang Puerto Princesa, lalo na sa portion nito ng El Nido at Taytay at San Vicente ay magiging mostly cloudy po at magkakaroon ng mga ilang partial na moderate to heavy rain showers ang umiirang ngayon dyan. So expected maghapon, magiging maulap po at magkakaroon ng mga kalat-katapang ulan. Magdala po tayo ng pananggalang sa ulan, mga folks. Pero mula Southern Luzon at ilang bahagi ng Visayas region, magiging partly to mostly cloudy ng iiral, especially dyan sa bahagi ng Romblon, kasama na ang bandang Kalibo sa Panay Island, Kalibo Aklan, Malay hanggang Rojas City, magiging mostly cloudy at expected ang mga isolated rain showers. Bagi sa Bacolod at ilang bahagi ng Negros Occidental, magiging maulap din at kalat-kalat ang pag-ulan. Kabilang na ang Cebu City, especially dyan sa may silangang parte ng Carmen, Danao at Talisay. Pababa na yan ng bandang Argao, magiging partly to mostly cloudy at isolated rain showers din ang iiral. Damay ang Dumaguete, Siquijor, Tagbilaran City, Bohol ay magiging maulap din at asahan ang kalat-kalat na pag-ulan. Epekto ng cluster clouds na namumuo sa may bandang west portion ng Visayas, patungo yan ng extension dyan sa may bandang Palawan area, mga folks. So, damay na rin ang kanlurang bahagi ng Mindanao dyan sa may Zamboanga Peninsula. Expected din ang magiging maulap na hipapawarin at mga isolated rain showers, especially dyan sa may bandang Basilan at Hulo-Sulu, magiging maulan po ang areas ninyo dyan. So magdala po ng pananggalang sa ulan,
At sa Zamboanga del Norte naman, mula dyan sa may Siraway, Baliguyan, Sindangan, hanggang dyan sa may Dapitan, patawid ng bandang Siquijor sa may bandang Visayas ay magiging maulap at mga kalat-katapag ulan at may ilang heavy rain potential ang inaasahan. Di naman nagtatagal ito ng mahigit 1 oras, pero magdala pa rin tayo ng mga pananggalang sa ulan dahil magkakaroon ng mga intermittent at dynamic na mga pag-ulan, mga folks. In the rest ng Northern Mindanao, magiging parte itong Musuricaw din ang iaasahan, maging sa Surigao del Norte, kaya makakaranas din kayo ng mga ilang kalat-katapag ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog. So maging ang isla ng Dinagat at Siargao Island, take note yan mga folks. Pero the rest ng Butuan at ilang bahagi ng Surigao del Sur at bandang Agusan del Sur, magiging katamtaman at maalinsangan ang lagay ng panahon natin dyan mga folks ha. Magkaroon man ng mga pag-ulan ay mga isolated lamang ang mas iiral dito. Mula San Francisco pababa hanggang Katiil at the rest ng Compostela Valley at Davao Region area. Siyempre, ang Valencia at Malaybalay sa Bukidnon, magiging malinsangan din ang lagay ng panahon. Partly cloudy lamang ang mostly na iiral hanggang dyan sa bahagi ng Sorsogon area, kabilang na ang General Santos City. Bagamat magiging maulap ang parte ng Sarangani at Dian, dahil medyo mayroong trough na clouds dyan, panandalian lamang ay mangingibabaw pa rin na medyo humid at maalinsangang panahon nitong maghapon mga folks. Magdala na lamang na pananggalang sa ulan dahil magkakaroon pa rin ng mga isolated rain showers dyan mga folks. Pero the rest ng BARM, kasama ang Marawi City, bandang Tubod, Kapatagan hanggang Iligan, bukod sa magiging humid at maalinsangang panahon, ay nitong maghapon ay asahan ang magiging partly cloudy at mga ilang isolated rain showers din mga folks. Generally, ang halos 80% ng buong Mindanao magiging maalinsangan na lagay na panahon. So ingat po, magdala ng hindi lang pananggalang sa ulan, kundi sa tinding sikat ng araw. At iwasan po nating magpapawis masyado at ma-dehydrate dahil mataas po ang humid dyan sa parte ng Mindanao region. Samantala, sa ating computer-generated tropical cyclone center, sa status nitong C94W na low pressure na ating binabantayan na natiling insignificant at wala pa rin further development, na natiling nasa 1,009 hectopascals pa rin ang central air pressure niya at walang nagbago sa kanyang wind speed na natiling 28 km per hour at bugsong umabot ng 35 km per hour. Bahagyang mabilis pa rin ang pagkilos nito pakanluran at 18 km per hour. And as of 9:15 AM ay namataan ang sentro nitong C94W sa layong 1,506 km na lamang mula sa may silangan ng Siargao Island sa may eastern o northeastern Mindanao sa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. So halos malapit na ito sa border ng PAR. Kung susukatin natin mula sa distansya ng PAR ay nasa distansya itong 528 km mula sa pinaka-border ng ating PAR. So, halos malapit na itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility mga folks. So, panatili nating obserbahan itong C94W dahil despite na wala pa rin further intensification ito, ay nanatiling active yung kanyang cloud cluster niya na kumikilo sa pakanluran. Kung titingnan naman natin ang kanyang forecast assessment kung sakali, dahil kung titingnan natin sa ating West Pacific Basin ay makikitang wala pang masyadong significant itong C94W na magkaroon ng further intensification. Ayun, no, halos dissolve itong C94W na ipinapakita dito. However, mayroong susunod posible sa kanya na nandito sa may mahigit 3,000 km pa. Ayan, no, sa may southeast ng Guam na mayroong na namang namumuo tayong potentially na invest. So, titingnan natin this coming weekdays, maaring kung hindi man matuloy itong C94W, dahil wala nang ipinapakitang intensification according sa ating West Pacific Tropical Cyclone Basin na may ating pinapakita rito, wala na masyadong significant na development. Ayun, no, halos dissolved na siya. So, possible, kung hindi C94W ay C95W, kung sakaling mabuo, itong susunod sa kanya. Dahil kung titingnan natin ay base naman sa ating global spectral model, matuloy itong kumikilos pakanluran pa rin. So, very disorganized pa at halos hindi pa ikinukonsidera na dissipate na itong C94W. So, patuloy natin titingnan ito dahil patuloy itong papasok ng ating PAR at mukhang lalapit ito sa may bandang Eastern Mindanao by around mga November 6 to November 10, 2023 ang extended forecast nito. Pero gaya na aking sinabi, mukhang may susunod kay 94W na posibleng tatawaging 95W
kapag ito ay naging invest na. Ayan o, ito si 94 tapos mukhang madidissolve siya paglapit dito ng silangan ng Mindanao area according dito sa ating global spectral model. At yung susunod naman sa kanya na potentially o possible na magiging si 95W ay mukhang ito ay may maliit na pinapakita dito na tsansang mas lumakas ito. However, hindi pa masyado significant ito. Ang forecast sa range ito mula November 10 o November 8 to November 10, 2023 ang expected na mabubuo itong kasunod ni 94W. So bago mag-weekend this coming week ay posibleng ma-monitor na natin yung susunod kay 94W. Pero mababa rin ang track nito na patungo sa direksyon pa rin ng Eastern Mindanao or Eastern Visayas area. So patuloy natin itong babantayan dahil kung ang kanyang mean sea level pressure na titingnan natin, medyo mas aggressive dahil pinapakitang mas bumababa ito ng mga bandang 1,006 hectopascals. Kapag nangyari yan, ay automatic kay JMA itinataas na nila ito bilang isang active low pressure area or magiging posibleng isang tropical depression. Kung ito ay bumaba ng 1,006 hectopascals pababa, pero sa ngayon kasi ay nasa around 1,008 hectopascals pa lamang naman ito. So, stationary ang maituturing na low pressure area o shallow low pressure area ang magiging senaryo nitong kasunod ni 94W. So, titingnan natin, mga between November 8 to November 10, 2023 natin yan mamamataan. So, take note dyan bago mag-weekend this coming next week. At sa ating computer models ay pinapakita ay yung kasunod ni 94W na ang pinapakita dito. Pero si 94W according sa GFS ay halos hindi na siya significant na nakita rito. So mukhang madidissolve din si 94W pagkapasok ng ating PAR. So titingnan natin kung mangyayari yun mga folks. Hanggat active pa siya sa tropical cyclone sector, ay mananatili natin siyang babantayin pa rin o posible pa rin itong magkaroon ng rapid intensification pagpasok ng ating PAR. So titingnan pa rin natin mga November 6 na yon na in-expect natin na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, yung kasunod ni 94 ang nakikita naman natin na nagiging aggressive dito. Ayan mga folks. So sa may southeast pa rin ito ng Guam mabubuo kung saan nanggaling si 94W. Kung titingnan natin kay SMWF, sa latest nito, so far ay nanatiling shallow. Ang pinapakita na tropical wave dito. So, kung sakaling mag-i-invest ito, tatawagin itong 95W mga folks So, take note yan. At kay NABGEM, so far ay yung pagiging aggressive ni possible 95W ay ito nga ay mas bumaba ang atmospheric pressure niya. So, dito pinapakita ang tropical depression na siya. Well, titingnan natin kung mangyayari yan sa realidad. Sa ngayon ay hindi pa natin maituturing na totoo yan. Prospect pa lamang na invest na posibleng mabuo yan na magiging isang low pressure area hanggang this coming weekend na nga po sa susunod nitong weekend. Sa ngayon ay wala pa, masyado pang malayo. At the rest ng icon at GMM ay aktibo rin. Pinapakitang susunod na possible si 95W na mabuo at magkakaroon ng intensification. Naglalaro sa 1,005 to 1,004. So, tropical depression din ang ipinapakita nitong si Icon at GEM. Pero si 94W mukhang wala na talaga. Mukhang paglapit nito mula bukas hanggang November 7, maaaring ma-dissolve na rin kaagad paglapit ng silangan ng Mindanao area. So, kung mangyari man yan, na hindi tuloy-tuloy na lumakas si 94W pero nakalapit ito ng silangan ng Visayas o ng Mindanao sa bandang Surigao del Norte, magdudulot lamang yan ng mga ilang kalat-kalat pag-ulan. Ben, medyo good news yan para mababawasan ang pagtaas ng drought index classification o dry spell, lalo na sa bahagi ng Mindanao na laging mas mainit ang kanilang temperatura ngayon dyan. So hopefully gano'n na lamang ang mangyari. Pero ang titingnan naman natin na maaaring kasunod ni 94W na prospect na si 95W naman mga folks. Well, kung titingnan natin sa sa ating real time, kung mangyayari ang possible na yan, una sa wind shear, kung titingnan natin kung possible na may kasunod kay 94W. Ito kasi si 94W. Ayan, si 94W, ayan po. And then, yung prospect na magiging si 95W, mukhang meron nga. Ayan o, kaso very scattered pa siya. Pero meron na siyang narrow o wide pala, rather. Wide circulation.
pero masyado itong broad na naglalaro sa around 22 kilometers per hour o 18 to 22 kilometers per hour. Pero masyado shadow broad pa. Mukhang meron siyang favorable na circulation. Ayan o. So mukhang mangyayari. Kung titingnan naman din at ang ating upward convergence, ito si 94W ha. At yung kasunod ni 94W, mukhang significant din. Bagamat very wide pa rin at very shallow pa rin ang ipinapakita rito. Pero may mga cluster na siyang namumuo. Ayan o. So patuloy natin titingnan dahil nanatiling disorganized pa rin. Pero mukhang mataas ang possibility na mabuo dahil nagkakaroon na ng cluster dito. Ito yung real time ha mga folks ha. So titingnan natin dahil medyo active ang low pressure area sa pagitan na ito, bandang equator. So titingnan natin mga folks. Yung kontrahangin kung titingnan natin kung mataas, ayun medyo mataas nga. Nasa 33 to 35 kilometers per hour. Ayun o. Kapag kasi mataas ang kanyang divergence, ibig sabihin ay kaya pa niya mag-generate o i-generate ang low convergence na mag-upward low convection kapag ganyan ang nagiging senaryo mga folks. So, mukhang may possible na magiging si 95W ito sa mga susunod na araw. Malalaman natin yan this coming weekdays po bago mag-weekend. Probably mga bandang November 9. Yan, mga bandang November 9 o November 8, baka malaman na natin na magkakaroon ng significant formation itong binabantay natin sa may southeast ng Guam. Nakasunod nga po ni 94W. Kasi ayon sa mga forecast, mukhang pagpasok nito ng PAR, mga bukas siguro, mukhang mananatili na lamang siyang isang shallow trap at posible na rin itong mag-dissolve paglapit dito sa may bandang silangan ng Mindanao o ng silangan ng Visayas. So, medyo magandang balita na rin yan, folks. At wag na sana magtuloy-tuloy na lumakas siyang C94W. Pero kung titingnan naman natin yung mga computer models, kung babalikan natin, ay mula kay SMWF ay medyo shallow pa lamang o shallow low pressure pa lang pinapakita nito. Kay NAVGEM ay mas aggressive. So, ang medyo hindi aggressive na pinapakita kay GFS at ECMWF. However, yung comparison na halos malapit na mangyayari ay kay NAVGEM, GFS at Japan Meteorological Agency na halos nagtutugma sila ng kanilang forecast na may kasunod nga po itong C94W. So, kapag nangyari yan, tatawagin niya as 95W rather, na kapag ito ay nagkaroon na ng circulated o upward low convection kahit na shallow tropical wave pa lamang ito mga folks ha. Antay-antay na lamang natin mga this week. Tataas yan mula sa aking tropical cyclone sector. May pag-alon ba? Well, dyan sa may bandang Ilocos Norte po, ay bahagyang mataas po sa 1.25 meters ang taas ng alon at mga hanggang tanghali ay medyo mataas yan. Pero pagsapit ng bandang hapon ay medyo bababa ito lalo na sa bandang Isabela of course, pababa ng Valera Aurora of course at bandang Bico region. So mga hapon po siguro ay mukhang safe na pong maglayag sa may bandang silangang bahagi ng Northeastern Luzon. Pero ngayon ay so far medyo bawal po muna, medyo mataas pa po ang alon. Mga bandang hapon na po kayo siguro bumalik. Pero bawal munang lumayag sa may bandang Ilocos Norte, sa may off-coast ng Ilocos Norte, na natiling mataas po hanggang 1.25 meters ang taas ng alon dyan. Dahil na rin sa malakas din na hangin, medyo may bahagyang gale force po dyan ha. Dahil po nandyan yung medyo malakas na portion ng daloy ng ating amihan. Kaya kung maaari sa malilit nating sasakyan pandagat, medyo restrain muna, lumayag dyan sa area na yan hanggang nitong mamayang tanghali mga folks. Pero sa may bandang silangan ng Luzon, mga bandang hapon po, ay pwede na po kayo lumayag dyan. Then the rest ng bansa ay wala naman tayo magiging comment dahil nanatiling kalmado ang karagatan sa halos buong bansa. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng ito, November 5, 2023.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa linggo ng November 5, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa pang mga detalye na gusto niyo malaman na hindi ko na-report ngayong umaga sa aking report, sa aking daily report. Makikita naman ninyo sa aking website ang buong detalye na gusto ninyong malaman pa na hindi natin nabanggit ngayong umaga. Bahala na ang webpage ko na mag-report sa inyo ng kompleto dahil nariyan na po ang halos lahat ng kailangan at mga data feeds mula sa aking weather station and data feeds mula sa ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.